natin. Hi po. Hi, Rina. Sir. Welcome. Hello po. Ayan, kuya, ito po ang aking professor sa communications dati. Nung nag-aaral pa ako sa talaga? college, si Sir John Jack Wigdy. Siya po ang ating director ng UST Publishing House. Ay, kumusta po, kumusta po? Nice Mabuti Kuya po, Daniel, mabuti. sila po, Si sila Doc Doc, Pebbles po at at saka ibang si housemate. Congressman Erin Magandang Tanyada umaga po. po. Yan. So anong, Rina, butit napasyalan ka ni boss? Oo, di ba kasi kanina si Thalia nga, nagbabasa siya ng mga love story, mga Anong ganun. binabasa niya? Basa. Sorry. Nagbabasa ng mga love story. Okay. Eh ngayon, ang pag-uusapan naman natin, yung mga kinabukasan ng mga Water, bayan sige. natin, lalo na yung mga kids natin ngayon, hindi na mahilig magbasa. So ano yung mga kinabukasan ng mga... Oh, kasi, ewan Young ko, ones ngayon. nahilig kasi ngayon mga PSP. Mga, di ba? Nintendo, yung mga kung ano-ano mga computer Ayan na si games. Thalia. Pero ano kung observation ninyo dun sa... Kasi ako, laging sinasabi ko sa mga estudyante ko dati, yung inputs, kailangan yan eh. Kailangan talaga wide reader ka eh. Dahil para in every topic, meron kang pwedeng sabihin kahit pa paano. Diba? Kahit sa kwentuhan nga lang, even if you're going to start parang sabihin mo na a conversation, at least meron kang i-open na topic or you can say anything. Actually, palagi kong sinasabi din sa mga estudyante ko, kasi professor din nga ako, nagtuturo ako, parang this generation is no longer a generation of readers. Pero nung nag-attend ako nagulat nga ako kasi nung isang taon, naglabas ang NBDB, National Book Development Board, ng parang pinaka-survey nila. At ang sabi nila, parang hindi naman nagbago daw yung reading percentage ng mga bata. Siguro, nagkaroon lang ng epekto yung, hindi lang natin alam kung ano ngayon ang binabasa nila, di ba? Kasi lahat nasa internet. May ganyan. digital books, e-books. Yung mga e-books, tapos yung iba naman, siguro mga status sa Facebook o kaya sa Instagram. Pero generally, nagbabasa pa rin daw sila. Yun ang medyo surprising sa akin. Pero nagulat din ako, kapag kinakausap ko yung mga estudyante ko din, nahihirapan akong, lalo na sa Filipino, Okay. pero meron din tayong mga tinatawag na mga bestsellers katulad ng mga akda ni Bob Ong, na kumikita talaga sila at ilang reprints na ang ginagawa ng Vsprint, which is another commercial publishing house. Pero hirap na hirap pa rin ako. In fact, sa mga estudyante nga namin, pag ni-require ko sila na magbasa ng 6 pages lang na short story. Sir, this is no longer a short story. Ang tawag nila, long story na daw siya. Nobela na, parang nobela na yan. Masyadong maigsi yung kanilang attention span. Ang akala nila sa short story, parang Isang paragraph. isang paragraph. Yeah, Parang short flash fiction. Oo, totoo. Kaya hirap na hirap ako. Pero siguro nga, mas magandang i-reconcile dito, no, na ang Pilipino, natural-born storytellers tayo. Mahilig tayong makinig sa mga kwento. Kaya siguro kailangan hanapin din. Ito, isang hamon din ito sa mga nagsusulat na hindi lang siguro importante yung isusulat mo yung gusto mong isulat, kundi kung ano yung sa tingin mong Babasahin. babasahin. O makaka-attract man lang. At Opo. least para to convey your message. Yes, Diba? exactly. Parang minsan, parang ano bang ingredients ang dapat kong ilagay ngayon? Or paano bang approach ang gagawin ko? Diba? Kasi parang mas binabasa nga nila yung mga, let's say, 2 paragraph sa Facebook na may Mga story ng status, ganito. Diba? Parang, tsaka ano bang mga binabasa ngayon? Ano ba usually binabasa? Kasi that's another question diba? Kasi on the one hand, kuya, no, meron tayong tinatawag na mga bestsellers katulad ng yung mga vampire stories, mga gawa ni Vampire Diaries, di ba? Yung sina Stephanie Paulo Meyer, Coelho. yung Twilight, Paulo Coelho. Talagang makikita mo talaga sila year in and year out ang reprinting ng kanilang mga gawa. Pero katulad sa amin, like ako sa UST Publishing House, hindi kami commercial publishing house. Ang ginagawa namin academic. So ang libro namin parang cultural capital. Alam naming hindi masyadong magiging bestseller, pero importanteng mailimbag ito. Pero syempre ayaw din naman naming maglabas ng libro na hindi kikita. Tsaka hindi naman babasahin. Hindi rin babasahin. So, nandun kami sa point na pinag-uusapan talaga namin, hindi lang ng UST, kundi ng UP, Ateneo, yung ibang mga presses din, kung ano ba talaga ang sa tingin namin na mas magandang maiangat yung kalidad ng mga readers, pero at the same time, hindi rin mako-compromise yung
mandate namin as academic presses. So parang incorporate ninyo yung mga style na makabagong henerasyon. Tama. Kaya doon sa kailangang mailagay naman ninyong mensahe. Parang okay, pakainin namin kayo ng pagkain namin nung araw, pero lalagay namin sa isang e-book. Parang lagay mo na, i-adapt mo na, or gagamitan mo na minsan ng mga Jejemon at saka mga Jejenis. Oo, di ba? Jejebet na... Alam mo ba yung Jejebet? Yung Jejebet, ang ginagamit ng mga Jejenis. Anong Jejenis? Yung Jejenis, ang parang, di ba, may Chinese, Japanese. May Jejenis. May Jejenis. Yung Jejenis, ang ginagamit nila salita ay Jejemon. Nasa salita nila, sumusulat sila, ginagamit nila ang Jejebet. Di ba may alphabet? Yung alphabet nila, Jejebet ang tawag. Yun, di ba? Yung kanilang lingwahe ay Jejemon. Sample, kuya. Paano yun? Sample. Yun nga hirap na hirap nga ako doon. Chenes. Hindi, pati yung, di ba, prof, si no? Kikay Pati alam. yung mga spelling, mga... I heard, Prof, in some college entrance exams, that is one actually, yung sa Filipino section is, I think in UPCAT this year, yung parang kailangan i-differentiate mo arin yung tama at saka maling sentence kasi ipapasok nila yung jeje words in the Wow, sentence. bago yan sa UPCAT ito. And that's what I heard for this UPCAT, na parang, kasi yun na yung kabataan That's the language that they use. So if you, ngayon, papakorek mo sa kanila, papa-identify mo which statement is actually correct. Diba? Is it the talagang Tagalog? I'm not so sure, but I heard it from somebody who took the UPCAT. Wala na nga ako madinig ngayon na talagang mga Tagalog yung na talagang tamang Taglish. composition. Pag nagsasalita What do you think more about on that? Is that a good way to test? Kasi ako naman, ang Jejemon, parang sword speak din yan, ano? It's a very dynamic kind of language na nagbabago. Masyadong mabilis yung change nung language. I'm not a language expert, pero yung katulad ng halimbawa, dati yung ang tawag natin sa mga bading swords, no? Ng 1970s ata. 1970s at saka 80s, pero ngayon nobody uses the term anymore. no one. So parang it's a very dynamic kind of language na parang kanta din yan na magiging uso lang for a couple of months tapos may bago na namang maiisip. So on what do you suggest if, let's say, I'm an author, I want to be successful naman na makuha ko ang lahat ng klase ng audience na kabataan na para mapasok ko naman yung idea ng mga old people na... Para di ba, mas yung mga- encompassing yung and the wisdom that viewership. they need to get. Ako kasi ako I'm an author myself, ano, nagsusulat din ako. Sa akin ang importante hindi kung ano ang lengguwahe ng sasabihin mo, pero ang importante yung Na-communicate basahin mo. ka. Oo, Oo. na-communicate mo. Kasi halimbawa, merong mga authors talaga na hindi nila i-compromise yung kanilang Style. style. Oo, di ba? Meron tayong mga national artists diyan sa panitikan na talagang meron silang mataas na pamantayan ng pagsusulat. Meron din naman, halimbawa, katulad ni na Eros Atalia, si Bob Ong, si Joey De Los Reyes, na kuha Flexible. nila yung kiliti ng masa. Alam nila yung, kunwari, ang mga sinusulat nila. Nababasa ko rin ito, no? Kunwari, yung mga experience sila sa pagsakay sa LRT o kaya yung nakikipagbalyahan sila sa pagsakay sa mga pampublikong sasakyan o kaya yung pag tinawag sila ng propesor at hindi nila alam yung sagot. Mga details na alam kong mas makaka-relate sa mga kabataan ngayon. Kasi kung masyado ding mataas yung level ng minsan ikaw lang nakakaintindi, gano'n. Wala. Naiintindihan namin yun. Hindi ba magbasa ka na lang ng journal on your No, it's own? the same as saying na I have somebody here with me and I'm talking to someone but I cannot actually convey my message. Parang hindi nag-uusap naintindihan. tayo. Okay, ang sinasabi ko puro sabihin mo mga malalalim na English o malalalim na Tagalog. Okay, napakita ko na mahusay ako mag-English o mahusay ako mag-Tagalog pero hindi ko na-convey yung message ko sa'yo.
Parang it's a matter of, teka muna, ano bang layunin mo talaga? Ang layunin mo ba talaga maintindihan ka nung kausap mo? O ang layunin mo mapakita mong meron kang alam sa ano, di ba? So, those are two different things. Kaya nga, sinasabi nila, educators sometimes make things complicated. But a communicator gets something complicated and makes it simple, di ba? Parang para at least may convey mo yung message mo. Ano mo bang libro ngayon ninyo na... Ito nga kuya, i-share ko sana sa inyo. Kasi Okay. nakita ko to sa Facebook account ni Sir Jack. Yan. Meron pala siyang na-publish na 2 libro. Ayan, pakita natin. So anong iyan po Actually, ito, memoirs ko eh. Bali, nilabas ko muna. Kasi yung una kong libro, ang memoir kasi is, it's a series of narratives na isinulat mo based sa naging buhay mo, nung bata ka, ganyan. Ang sabi kasi nung dati ko namang profesor, sabi niya, anak ka na, kasi my father is an American, so lumaki ako sa labas ng Clark Air Base sa Angeles City. Kaya parang sabi niya, gamitin mo tong mga kwento na to kasi these are parang snippets of your stories na pwede mong ibahagi sa mga estudyante mo. Tapos natuwa naman ako kasi parang na ano naman sila. So ganun din. So, saan nabibili ho to? Available na po siya sa National Bookstores. Okay, we'll look for that. And salamat po for Maraming for salamat visiting din us. sa pagbisita. Hope to see you again.